Ayan ano, isang maulan na summer po sa ating lahat dito sa Canada ngayong 2024. Inaasahan po natin na magiging maganda ang summer natin pero thankfully ay bumubuhos ang biyaya ng kalangitan sa pamagitan po ng ulan. At maganda naman po ito dahil sa ang ating mga magsasaka ay nangangailangan din talaga ng mga magsasaka po dito ibig sabihin. O baka nyo na naman ako doon. ng mga magsasaka natin dito ay nangangailangan ng moisture content, mas malaking moisture content sa kanilang mga sakahan at dahil nung mga nakararaan ay medyo mainit ang panahon, no, medyo mahaba yung nagkaroon ng matagal na pag-ulan. Anyway, ang pag-uusap natin ay patungkol sa kung paano kayo makakarating dito sa Canada. Ano ba ang kailangan mo? Visa or ETA? Marami pa rin sa mga kababayan natin. Although, binigkas ko na ito, sinabi ko na ito sa mga nakarang vlog natin. Sige, bigyan natin ng specific na pag-uusap yung kung ano ba ang kailangan mo. Visa ba o ETA kapag naghahanap ka ng way o ang pathway mo ay yung tinatawag nating Temporary Residence Visa or TRV. Ngayon, sabi ko nga, matagal ko na itong binabanggit pero sige, bigyan natin ng punto para na sa ganoon yung mga kababayan natin ay magkaroon ng ideya kahit paano makatulong man lang tayo sa ganitong pamamaraan. So, i-walk through ko kayo para nang sa ganoon ay mas maunawaan nating mabuti at magbibigay ako ng mga halimbawa kung visa ba ang kailangan ninyo o ang ETA dito sa tinatawag nating Temporary Residence Visa. Let's go! Alright! Nasa page po tayo ng Government of Canada. Ang tanong po dito, find out if you need a visa to travel to Canada. Sabi po dito, most people need a visa or electronic travel authorization or ETA to travel to Canada. Not both. Some people may only need their valid passport. Kung meron na po kayong valid passport. Answer for a few questions to see what's right for you. So ito po yung mga questionnaires. What travel document do you plan to use to travel to Canada? Meron ka bang passport? Meron ka bang alien's passport? Meron ka bang permit to enter US? Yung tinatawag nating I-327 kung pupunta po kayo ng US refugee, other refugee, and document for non-citizens. So, usually tayo mga Filipino, we have this passport o kaya naman ay meron tayong tinatawag nating permit to enter. No? So, subukan po muna natin yung tinatawag nating passport. So, let's check that and then we'll click next. So, next question, select the country code that matches the one on your passport. So, hanapin po natin dito. For instance, ay Philippines, So, hanapin natin dito. I-browse lang natin pababa o kaya naman you can actually type this in. Pero para makita lang po ninyo na napakaraming mga bansa ang nandito at lahat sila nandito karamihan. So sabi po dito PHL Philippines, let's click that. So papasok na po Philippines kung makikita po ninyo doon and then we will go to next question. Sabi po dito, are you a dual Canadian citizen? Answer yes if you're a citizen of Canada and another country. Kung hindi po kayo dual citizen, ibig sabihin you can go to no. So, are you dual citizen? So, sabihin po natin dyan, no. Next question po natin. Are you lawful permanent resident of the US and you have official proof of this status such as a green card? Alam mo, kung permanent resident po kayo ng US o kung tinatawag natin green card holder kayo, pwedeng yes. Pero kung halimbawa naman, sabihin natin, no, di syempre magno-no po tayo. So, hindi po tayo lawful permanent resident ng US. So, no. So, next question po tayo. Have you held a Canadian visitor visa in the past 10 years? Or do you currently hold a valid nominee grant visa? So, kung wala pa po tayo nito, sabihin lang po natin ay no. And then we'll go to next question. So, next question po, ang sabi dito, what do you plan to do in Canada? Pwede pong visit as a tourist, visit a family, attending meeting, conference, or trade, study, or work. Okay, sabihin natin na let's say visit as a tourist. So, ibaba natin and then next question po. Sabi po dito, ang answer niya ay you need a visitor visa for visits up to 6 months. For most purposes, it will gonna cost you $100. So, kung i-click nyo po ito, ibig sabihin, papasok na po kayo doon sa application po. So, i-click natin, on how to secure a visitor's visa. So, tuturuan na po kayo dyan
kung paano nyo makukuha yung visitor's visa ninyo. So, apply na po kayo ngayon dyan, ano? Hanggang sa ma-meet nyo po yung requirements as a tourist or visitor's visa dito sa Canada. So, ganun po ang ibig sabihin yan, ano? At least natulungan kayo kung paano kayo makapagtutor dito sa Canada. Okay, sabihin po natin, ano? Balik po tayo sa page 1. Tignan po natin, ano, kung ano yung pagkakaiba. Let's say, may passport po kayo, no? And the next question. So, halimbawa, sabihin natin na kayo ay from Philippines. So, click po natin yan. Enter natin yan. And then, next question. Are you a dual Canadian citizen? Or answers yes if you're a citizen of Canada and another country. So, sabihin natin na hindi kayo dual citizen. Next question. Are you lawfully permanent resident of the US and do you have official proof of this status? Sabihin po natin na kayo resident o kaya naman hindi. So let's say no. Then next question. Have you held Canadian visitor's visa in the past 10 years? Kung halimbawa po, meron po kayong visitor's visa in the past 10 years, sabihin niyo po dito yes. No? And then, i-click niyo po yung yes and then next question. How do you plan to travel to Canada? So by air po ba? O kaya naman by car? So magvavary po yung tanong batay doon sa mga sanagutan nyo nung nauna, no? Okay. So by air po ba? By Canadian airport? By car? By train? By boat? So usually tayo po ay by air. So next question po. Sabi dito, what do you plan to do in Canada? Sabihin natin na yung purpose pa rin natin kanina, to visit as a tourist. And then, ang sabi po dito, you're eligible to apply for an ETA. Nakita nyo po yung pagkakaiba sa una kanina. Kasi, kanina, gumamit po tayo ng galing tayo sa Philippines, pero wala tayong mga ibang, kumbaga, validation pa, no? But here, sabi dito, you can apply for an ETA if you travel to Canada by air only. Sabi po dito, cost $7 lang yung bayad, ano? Kung nag-apply na po kayo ng visitor's visa nasa loob ng 10 years. It is electronically linked to your passport, is only valid when flying to or transiting to a Canadian airport. Most applicants get ETA approved within minutes. However, some requests can take several days to process if you're asked to submit supporting documents. If you already have a Canadian visitor visa, you don't need to apply for an ETA. You can travel with your visa until it expires. Sabi po dito, if your travel plans change, you need a visitor visa, not an ETA. If you decide to get to Canada by car, train, or by boat instead. So ipapasok naman na po kayo dito sa link na ito kung paano po kayo mag-apply for ETA. So, ganun lang po ang ibig sabihin yun. So, nakita niyo po yung pagkakaiba kanina na dahil sa meron kayong valid visitor's visa within 10 years, hindi nyo na po kailangan magpa-reply, and then reapply. Kukuha na lang po kayo ng ETA para mas madali and mas makakamura, no? Okay naman, sinasabi natin, yung iba naman nagtatransit muna from United States to Canada. So, ayun naman pala, kapag temporary residence visa o yung tinatawag nating visitor's visa, depende po sa kung ano ang Philippines ay naidagdag sa tinatawag nating listahan ng mga pwedeng makarating dito sa Canada as temporary residence visa o yung tinatawag nating visitor's visa. Kapag meron po kayong 10 years, within 10 years, na halimbawa ay may na-approve na kayo for temporary residence visa o visitor's visa within 10 years, you can apply. Hindi na po kailangan na kumuha ng visa, kundi kailangan nyo na lang po yung tinatawag nating ETA within 10 years po yan, ano? So, nangangahulugan na you can come back as long as hindi papaso yung inyong visa, you can come back here in Canada at lalong-lalo na yung mga nandito sa gawi ng United States, from Philippines, United States, and then pupunta po rito, meron po kayong valid na document from United States, you can come here in Canada. So, sana po ay naging malinaw yung ating walkthrough upang na sa ganun ay hindi na po kayo malito doon sa ating pag-uusap na yon, ano? So, napakahalaga na malaman ninyo yung mga bagay nito nang sa ganun ay hindi po tayo nawawala doon sa track na tinatahak natin. So, ang good thing to know, pero hindi ito akma para sa lahat sapagkat sabi natin, this is only a temporary residence visa or visitor's visa, not intended for permanent visa
or permanent residence status o kaya naman work permit status. So hindi po intended sa kanila ito, kundi sa mga visitors visa na gustong bumisita sa mga kamag-anak, mahal sa buhay dito sa Canada. So yun lang po at inaasahan natin na kayo ay pupunta sa website ng gobyerno ng Canada sa IRCC para sa ganun to check this out. I-check na po. Total, cellphone naman yung ginamit ko. Kahit naman sa tinatawag nating PC, pwede nyo naman puntahan yon. So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po. Paalam!